Paano na yan? Kakahiya to, grabe, kakapasok lang. Breaking news, sinuka na ng taong bayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto po, no. Pag-usapan natin itong Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, syempre, ulit. Idol natin ito si Sir Donmar Si Donmar TV, syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Risa Hontiveros, na kung saan merong video na alam nyo naman, si Risa Hontiveros ngayon talagang pinoproject na niya yung sarili niya na tatakbo siya ng pagiging presidente sa 2028. E di syempre, unti-unti na siyang gumagalaw sa mga assuming president lugar-lugar na kung saan yung masa. E dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano po ka-dry at hindi siya pinapansin ng mamamayang Pilipino every time na meron siyang lugar na binibisita. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Excited ako dyan. Gusto kong makita yon kasi talagang gusto kong makita yung sinasabi ni kay Risa na siya'y hinihiling ng taong bayan na tumakbo bilang presidente. 'Di ba? So ako sinasabi ko sa kanya, assuming siya maging presidente, kakainin ko ba yung sinasabi kong yon? Kasi malalaman natin yan dito. Panoorin natin to, ha. Paki-like mo na, paki-share, no? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube. At kayo, updated pa kayo dito sa ating mga trending na balita. At ito, meron akong video na ipapakita sa inyo. Na si Risa Hontiveros, very, very dry talaga yung response ng taong bayan kapag pumupunta siya sa mga lugar na doon sa mga masa. Tingnan nyo, ha. Panoorin nyo ito. Ay. Tingnan nyo yung response, no? Wala talaga. Parang yung mga tao nakatingin lang sa kanya, parang sila sabi, anong ginagawa nito dito? Bakit yung ginagawa nito pakaway-kaway? Hindi, sa totoo lang, no? Ito, wala tayong plastikan. Dito pa lang kasi malalaman na natin kung karapat-dapat ka tumakbo bilang isang presidente. No? Kasi presidente, mataas ang posisyon yan eh. So kung mataas ang posisyon mo, syempre taong bayan ang maglalagay sa iyo dyan. Kailangan malakas ang attachment mo sa tao. Na yung tipong kapag dumating ka sa mga lugar na pupuntahan mo, talagang pag kumaway ka, kakawayan ka nila. Kasi makikita natin, pinagkakaguluhan ka na para kang artistang sikat. Ganun yan eh. Pero kung ganito katamlay, yung mga taong nasa paligid mo, na parang, uy, may napadaan, uy, si Risa, nagpunta rito. Kita mo, naka-white ano siya, naka-white blouse ba yan? Naka-white ano. Ganda, no? Puting-puti, no? Puting-puti yung damit niya. Ang linis, walang mancha. Parang nag-uusap-usap na sila ng ganun, eh. Kita mo, walang ka-response yung tao, no? Ako ganda pa ng background, kuliglig. Baliwalain nyo na lang yung sound effects kasi ang nag-upload nito, linagyan niya ng effects to emphasize na parang gabi na walang tao. Diba? Yung gabi na walang tao, ang maririnig mo na lang, diba, yung mga gangis. Sa Bisaya pa na gangis. Hindi ko lang alam kung ano Tagalog ng gangis, ha. Sa mga Bisaya rito, turuan mo ako kung anong Tagalog ng gangis. Yung mga gangis. Yan yung ano eh. Yan yung sinasabi nila na hinihiling daw ng taong bayan na tumakbo siya bilang presidente. Ayan, ganyan. Kita mo yung naka-shade so nakatingin sa kanya. Parang siguro iniisip nito ni Risa,
Kaya hindi sila nagre-respond sa akin, kaya sila tahimik. Nabigla sila, pumunta ako, parang gano'n. Pwede ka ng katwiran niya, binibigyan kita ng magandang katwiran, ha? Hindi sila nakapaghanda na nandoon pala ako, kaya na-shock sila. Siyempre, pag na-shock yung mga tao, di ba tahimik ka? So, lahat pala ng pupuntahan ni Risa, puro na-shock, no? Sa Bisaya, yun yung mga maririnig mo yung gabi na, no? Sa probinsya kasi, kapag gabi na, Kuliglig. ang maririnig mo na lang yung mga insekto na lang, mga tunog ng mga insekto like yung mga gangis. Ngik, 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 ngik. Wala na kasi tunog na eh. Yun? Natutulog na yung mga tao. Dito, Pero linagyan ng masarap effects yun, na parang tunog na yung mga tao. Kasi Nakaka-relax yun, ha? Pag sa mga probinsya ka natutulog, di ba? Kasi once natulog ako sa mga sa probinsya, nakakarinig ako ng ganun, parang nakaka-relax siya sa pakiramdam. Di ba? Napitipong kapag ikaw nakakarinig ka ng ganun sa isang lugar, kala mo feeling mo nasa probinsya ka. Tapos bukas yung bintana mo, mamaya may manananggal doon sa harap mo, parang ganun. Hindi pa natutulog ka, parang bukas yung bintana, baka mamaya may aswang dito, may tik-tik dito. Parang ganun. Risa Contiveros, pumupunta siya sa isang gathering, pero yung tao walang reaksyon. Parang natutulog lahat. Nasak lang daw yun. Nasak. Tingnan nyo. Tingnan mo, halos makarating na siya doon sa pupuntahan niya. Parang wala pa rin response yung mga tao. Parang dumaan lang siya. Parang tinatandaan lang yung mukha niya. No? Ito pala si Risa, no? Nakakabuisit. Oh, yan. Di ba? Yun yung kay Risa Contiveros ha, na very dry Ito yung tao. naman si Sara Parang Duterte, no? tinitingnan lang siya. Ganun, no? Ganun. Kinukumpara ito kay VP Sara. Dito sa vlog na ito, ikukumpara natin sila kay VP Sara. Di ba? Iba talaga kay VP Sara. Talaga Yun yung sinasabi ko. Na kapag once na ikaw, pumunta ka, di ba? Halimbawa, si VP Sara tatakbong presidente, si Risa Contiveros tatakbong presidente, dito mo palang malalaman sa mga tao eh. Gaya nung nangyari nung 2022, di ba? Yung BBM, makaputukan ni BBM nun eh. Kahit saan magpunta si BBM, nagkakasira-sira na nga yung damit eh. Nagkakasugat-sugat, nakakahila ng mga tao eh. Di ba? Halos pinagkakaguluhan siya. O, kita nyo, nanalo siya bilang presidente eh. Pero ngayon, bumababa na siya kahit saan, parang yung mga tao na-shock na eh. Ito ba yung binoto ko? Parang ganun na lang nangyayari. Pero si VP Sara, noong 2022, ganyan din. Pinagkakaguluhan din ng mga tao. Talagang kung ano yung hanggang ngayon, pinagkakaguluhan pa rin ng mga tao. Partida na yan ha. Kung ano-ano pa yung binibintang kay VP Sara, pero yung init ng taong bayan, nandiyadyaan pa rin. So, ibig sabihin, dito mo palang malalaman kung sino talaga yung karapat-dapat na tumakbo bilang presidente kay Risa o kay VP Sara. Kasi kay Risa, walang response ang tao eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na huwag tayong bumase sa ganun. Hindi pwedeng ganun. Doon pa lang malalaman mo na kung may attachment ka sa mga tao. Doon pa lang kung malalaman mo na kung malakas ka. Kasi taong bayan na magluluklok sa'yo eh. Doon pa lang mararamdaman mo na kung gaano kang kalakas eh. Kung walang nag-cheer up sa'yo, walang pumapansin sa'yo, lahat nakatingin lang sa'yo, di mo naman pwedeng sabihin na shock lang sila. Diba? Kung sa isang lugar, syempre, pwede mo nang palusutan yun. Baka na-shock lang sila sa akin pagpunta ko. Pero kung dalawa, pangatlo, pang-apat na lugar ang pinupuntahan mo, ganun pa rin ang nangyayari, huwag ka na tuwakbo. Sayang lang yung pagod mo. Kasi si VP Sara, kita mo kahit saan mo siya dalhin. Kahit saan probinsya mo siya dalhin, kahit sa Kamaynilaan, dalhin mo siya, talaga nagkakagulo yung mga tao. Para siyang artista, kala mo may pelikula siyang ilalabas. Di ba? magkakagulo talaga pag si VP Sara. Talagang yung tao, gusto talagang lapitan si VP Sara. Oo. Selfie. Grabe, oh. Yun, oh, tingnan nyo ha. Ang sikip-sikip kapag si VP Sara ang lumalakad sa Kakagulo entablado. talaga. Sikip-sikip talaga yan kasi yung tao gustong makipag-picture, gusto talagang makikita mo talaga na mahal siya ng taong bayan. Yan yung bagay na hindi nila matanggap. Yung mga taong galit kay VP Sara. Kasi sa akin lang, no, alam naman nila siguro yan. Nakikita nila siguro yan. Alam nila na si VP Sara ay malapit sa taong bayan. Tsaka yung sinasabi nila na ang ipinaglalaban namin sa impeachment ni Sara Duterte dahil kaya gusto namin siyang ma-impeach ay dahil para sa taong bayan. Hindi para sa taong bayan, yung para sa kanila yun. Dahil alam nila na si VP Sara ay malapit sa taong bayan.
Dahil sa pagiging malapit ni BP Sara sa taong bayan, may posibilidad na siya ay manalo sa 2028 kung siya ay tatakbo. So kung mananalo siya, syempre, alam naman natin, yung mga bagay na kinamulatan ngayong panahon na to, yung kinamulatan nila, yung kinapagpasarap ng buhay nila, eh mawawala pagdating ni BP Sara kapag siya naging presidente. So ang mangyayari dyan, kahit aminado sila sa mga sarili nila na si BP Sara ay malakas sa tao, sasabihin nilang hindi. 'Di ba? Pero dinadaan nila sa impeachment. Dinadaan nila sa kung ano-anong kinakaso kay BP Sara. Kasi kung si BP Sara, mahinang tao yan. Kung sinasabi nila, mahina yan, di naman mananalong presidente yan eh. Bakit abalang-abala sila nakasuhan si BP Sara? Bakit abalang-abala sila natanggalin sa posisyon si BP Sara? Kung alam naman nila na mahina si BP Sara, di ba sabi nga ni Gadon, na mahina si BP Sara, ang nagpanalo lang daw kay BP Sara, loyalista. Bakit kailangan pang pagtulong-tulungan nila si BP Sara? Bakit kailangan pang pag-initan nila? Kung alam naman nila talaga na mahina si BP Sara. Di ba bakit pinag-aaksayahan nila ng oras? Nakakapaglingkod pa ba sila sa mga distrito nila? Doon sa mga congressman na galit kay BP Sara? Nagagampanan nyo pa ba yung tungkulin nyo? Dahil sa totoo lang, nakatutok lang kayo kay BP Sara. Di ba? Turo kayong kay Riza. Hi! Wala naman pumapansin. Self-review. Tamo. Grabe. Parang ang ini-edit itong mga effect ng ano eh. Mas malakas pa yung mga sigaw niyan diyan sa tunay na ano. Di ba? Yung kay Risa, tingnan nyo. Tingnan, ang reaction lang sa tao, tingnan nyo yung reaction sa tao. Wala talaga. Wala, tinitingnan lang siya. Parang napadaan lang. Kaya wag niyo nang ipagpilitan na si Risa Hontiveros ang presidente kasi hindi talaga yan mangyayari. Walang karisma. Si Risa Hontiveros naman, malabo pa sa tubig he is the kanal. type of, sa napansin ko lang si Risa Hontiveros, she is the type of that will be the candidate na parang desperadong maging presidente. Pinupush niya ang sarili niya na wala. here I am, if you want me to be the president, here I am, parang ganun ba? I want to be the president. Sige na, sige Hinahain niya lang yung sarili niya no? na. I-push nyo na ako ang maging presidente. Parang ganun yung style eh. Iboboto ko na lang si Rastaman kaysa sa kanya. Si BP Sara effortless eh. Pero ayaw na ni BP Sara magpa-corny. Talagang okay, I will run for the president this coming 2028. Kasi wag na tayong magbulahan. Ang clamor ng taong bayan, si BP Sara na gustong maging presidente. Yes. Diba? Wag na. Di na, ayaw nang magpa-corny ni BP Sara talaga. Lahat na lang. No, kung ikukumpara mo talaga, very dry. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.